niluluto na namang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Kapatid, kailan posibleng isampa itong panibagong impeachment complaint laban sa Vice? Jiggy, wala pang malinaw na detalye tungkol dito pero ayon sa grupong bayan, pinag-aaralan na nila yung paghahain muli ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Pebrero sa susunod na taon. Hinihintay na lang nila na matapos yung one-year impeachment bar sa February 5, 2026. Sa ilalim po kasi ng one-year bar rule, hindi pwedeng magsampa ng impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Pinag-aaralan din daw ng bayan yung magiging strategy nila sa panibagong impeachment complaint. Lalo't idineklara nga unconstitutional ng Korte Suprema yung naunang reklamo at hinihintay pa nila ang desisyon sa kanilang apela. Pakinggan natin itong pahayag ni Bayan Chairperson Teddy Casino. Kasi bitin yung nangyari, hindi natuloy sa trial. Pinag-aaralan kasi namin ano yung naging implications nitong Supreme Court ruling. As you know, maraming dinagdag na mga conditions ang Supreme Court. Medyo mas mahirap na ngayon mag-file ng impeachment. At Marian, may reaksyon na ba ang kampo ni VP Sara dito? Jiggy, sinusubukan pa nga nating kunan ng pahayag ang Vice Presidente pero sa anniversary celebration ng Office of the Vice President noong isang buwan, sinabi nga niyang hinihintay na lang daw niya na ipakulong siya ng administrasyon. Makailang beses din niyang sinabi noon na itong ang pagpapatanggal sa kanya sa pwesto ay may kinalaman sa 2028 elections. Jiggy. At Marian, yung isa pang linggo maugong na magpapalit ng liderato dyan sa Kamara, gaano ito katotoo? Nako, Jiggy, wala namang kumpirmasyon itong liderato ng Kamara tungkol dito pero noong isang linggo lang nagpahayag nga ng suporta sa liderato ni House Speaker Bogie D ang Northern Luzon Alliance ng Party List Coalition. Ang Malacanang naman daw ay sinabing o nilinaw na isang linggo pa lang din na wala nga itong kinalaman sa anumang pagpapalit sa liderato ng Kamara. May mensahe naman si Speaker D sa huling flag raising ceremony ng Kamara ngayong taon. Narito ang bahagi ng mensahe ni Speaker D. Ang tabi ang pangsariling interes para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Inihikayat ko kayo, huwag nating hayaang maapektuhan tayo ng mga naririnig o nababasa natin sa social media. Bagkus, gamitin natin ito bilang isang paraan para pagbutin pa natin ang ating mga tungkulin. Kayang-kaya natin baguhin ang imahe ng institusyong ito sa pamamagitan ng tapat, masipag at makabuluhang paglilingkod. At Marian, anong update na sa ethics complaint laban kay Congressman Kiko Barzaga? Jiggy, inirekomenda nga ng Ethics Committee na patawan ng 60-day suspension itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ito yung reklamong inihain nga ng ilang miyembro ng National Unity Party sa pangunguna ni NUP President at Antipolo Representative Ronnie Puno. Nagugat po yung reklamo laban kay Barzaga sa mga mapanira niyang posts sa gobyerno, mga opisyal at yung malalaswanga niyang posts sa social media. Sa mga oras na ito ay kasalukuyan pa rin ngang nagbobotohan yung mga kongresista kung papaboran nga ba itong rekomendasyon ng Ethics Committee. Kailangan kasi katigan ito o paboran ng 2/3 ng mga mambabatas para maipatupad. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.